again, our topic sa atong Sunday School is about one among the many, part 2. Isa sa taliwala sa kadaghanan. So atong niagi, we took up about isa ka sanglahon taliwala sa daghang sanglahon sa Israel, sinaaman nagigiayo sa Ginoo. Oh. So blessed kay siya. Kay daghan nag-antos, daghan nagtago tungod sa kaulawon sa sangla, kay grabe man na siya, makita man na kay mag-change man ang imong panit o imong kuan, imong itsura, and then sinaaman, bless siya kay na ulian siya o ang iyang panit di balik sa pagkabata among all the lepers, among all the widows nga diin nila mamatay na kung sa kagutom, pero wala gid ay sila namatay kundi wala sila naundangig supply kay ipadad-an si Ginoo, alagad si Ginoo para mahimong sandayong nga sila mapanalanginan. So that is why blessed ang mga tao nga mudawat sa mga alagad si Ginoo, nga ipadala si Ginoo kay sandayong sa panalangin, sandayong sa kaluwasan, kagawasan, kaayuhan, kadaugan silang kinabuhi. So mao na ang mga tao nga gatahod sa mga alagad si Ginoo mulahan. Apan katong mga tao nga dili motakod sa alagad si Ginoo, na adyoy dili maayon ka hitabo. Hallelujah. Because in the book of Matthew, isa to, kung dawaton ninyo ang propeta, makadawat kamo sa prophet's reward. If you receive a righteous man, you will receive a righteous man reward. Kung dawaton ninyo ang matarong nga tao, madawatan po ninyo ang matarong nga reward, gikan na nagtao ang inyong gidawat nga matarong. So, ingana. Okay. And then, one of the dead men, magod pa in the New Testament, nalubong na sila sa ruray bulahan. Kay patna ka adlaw gibanhaw ni Jesus. Daghan kaayo mga tao nga namatay na during the time of Jesus nga naatis kalibutan, pero si Lazarus nga upat ka adlaw namatay gibanhaw ni Jesus. So naay mga sitwasyon nga naay milagro na ipaburgihatag si Ginoo. Okay. Now let's proceed to the niwan ako lang giko nang naabot ato na napaan atong niaging simana, by the way. In the book of 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19 di nang ko kakita diha pa. Kay ang connector nagmuko ang connector sa dili na po my God. Nagibalin mo sa dako ang connector diha. Nagluko ang connector ana. Ay, magtalikod na sa dako sa isa ka TV. 19 verse 18 siguro ka magsugod. 19 verse 18. Verse 19 lang ta, verse 19. So Elijah went and found Elisha son of Shaphat plowing a field. Si Elijah kuno ni adto sa kadapit ug nakaplagan niya si Elisha nga anak ni Shaphat nga nagdaro sa ilang uma. There were 12 teams of oxen in the field, and Elisha was plowing with the 12th team. Elijah went over to him and threw his cloak across his shoulders and then walked away. So among all the plowers, sa tanan nga mga magdadaro, nga nagdaro sa uma atong panahona, ani nga daruhan, 12 sila ka team nga naay, o 12 sila ka team nga nagdaro. Dito lang nga daruhan, wala nabot sa uban nga daruhan. Field sa Bisaya pa. Ang taga-syudad, dili kay sabot na usay daruhan or field na siya or umah in other words. Umatod pa, nakita ni Elijah, si Elisha nga nagdaro, o 12 ka team sa mga baka ang nasa field,
ug si Elisha ang ikadusi. Sa dusi, ikadusi, si Elisha nga magdadaro. Matud pa. Unya, niduol si Elijah, kang Elisha, o gilabay ni Elijah ang iyang katong iyang bisti, paingon sa abaga ni Elisha, o matud pa, ni lakaw na siya. Walay pulong. Walay words. Ang cloth, ang sanina ni Elisha, giitsa niya dirigid gipakuan sa shoulder. No words. It means responsibility. Ipasa sa iyang responsibility. Na ay responsibility nga ipasunod. What are words? Human ato na itabo, nilakaw si Elijah. Na mga panahon nga ingana ang gakahitabo. Nga na ay masugat na to nga tao. Pinadala sa Ginoo, walay words, pero na i-action, pero na asya message. But, we should also be careful kay kung nagpadala or magpadala ang Ginoo og tao nga iyang gigamit na apoy mga sitwasyon nga ang yawa pod magpadalag tao nga mahimong gamit niya para na magbalampuso ng iyang tuyo sa tuwa. That is why we need to pray always for protection from evil people and evil spirit. Kung mupakis tag-ampo sa protection na to, gikan sa daotang tao, daotang espiritu, o prospekta sa kaaway, delikado ta. That is why dili ta magtinapulan og ampo for protection, for guidance, for wisdom. Ingana. So, nilakaw dayon kuno nilakaw dayon si Elisha, humanait sa iyang sanina dito kang Elisha sa iyang shoulder. Okay. Now, ingon dayon sunod, next verse. Elisha left the oxen standing there, ran after Elijah, and said to him, okay, di ba walay sulti, walay tingog si Elijah. Pag humaglabay ni Elijah sa iyang sanina dito sa shoulder or sa naabagan ni Elisha, nilakaw si Elijah. And then, gibiyaan ni Elisha ang iyang baka nga gigamit niya pagdaro, umatod pa, nidagan siya, maingon kang Elijah. First time pa nilang kita. O ingon din si Elisha kang Elijah, first, let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you. Nasabtan dayon diretso ni Elisha na naa siya tawag sa Ginoo. No words, pero the anointing and the message of the Holy Spirit mooy nagpadayag kang Elisha na naa siya tawag di as Ginoo. May mga panahon nga dili ang alagad sa Ginoo mo tingog ang Espiritu Santo na mo pasabot sa katuyuan nganong ingana ang nahitabo. That is why we should be ready, ang atong ears ready nga maminaw sa mga message ni Lord, sa purpose ni Lord sa atong kinabuhi, para wala tayong ma-miss nga moment, o dili na to ma-miss ang moment. We are blessed by the Lord. Hello? So, ingon hangyo si Elisha, kang Elijah nga, kanang muuli isa daw siya, kay muhalok pa si iyang papa, ug magnanghid pa si iyang mama, matod pa, and then I will go with you. So, atong makita nga si Elisha has a good relationship towards his parents. Respectful siya. Kugihan siya. Kung kugihan siya, dili naman siya magtrabaho. Kung dili siya kugihan, dili siya magtrabaho. So, niadto siya. Kiss pa siya papasok close niya, papa, nanghit siya. Because, ingani manggod siya, gabi ingon sa pagtugikon nga message ni Lord. Para bitaw na harmony sa family,
kita mang tanan na ay desire nga harmony or malinawon nga panimuyo or pamuyo. Kitang tanan nag-desire ana, wala man si ang yawa ra man si desire pagubot. Bisan pag kitang tanan nag-desire ana, naatay obligation to make it happen. Unsa man atong is obligation or responsibility? Isa ana, respect one another. Walay kalinaw kung walay pagsabtanay, pagrespeto sa matag usa. Amen. So mauna, sign nga nag-respect si Elisha sa iyang papa, umaay ng relationship is nag-kiss pa si papa na nanggid sa iyang mama. Ang pagpananghid is matarong. Nananghid siya. Hello? Okay. And then, matod pa, sa to, respect to one another, isa na siya nga factor nga na ay harmony. And then, sa pagtahod sa matag usa, pagtahod sa privacy, pagtahod sa kining rights na to, taga na siya. And then, pagtahod sa hago sa uban. Hago sa uban. So what do I mean? For example, nang limpyo siya. Kagilimpyuhan na niya, dili pwede nga imo nang hugaw-hugawan. Kung ikaw ni gamit sa inyong limpyuhan, isituit nga ingana pod kalimpyo ang imong paggamit anak nga butang. Amen. Kaya mag-cause mo nag-trouble. Ikaw gusto ka gahinlo, kalimpyo, kahapsay, nanay mo guba sa imong mudaot sa imong agi nga hapsay na limpyo, that will create disunity or trouble. Amen ba? So ingan na siya. Daghan aspekto nga ma-realize ang kalinaw. Okay. So, ingon din si Elijah. Ana pa rin itingog si Elijah. Go on back, then think about what I have done to you. Isa, sige, uli. Ug na ko na ang akong gibuhat. Wala, ana pa nakasulti si Elijah. So among the flowers, many flowers sa field, sa daghan nga mga magdadaro, si Elisha is blessed kaya naaday siya tawag sa Ginoo. May mga panahon nga gatabaho ta sa atong regular duties and responsibilities. Nagitabaho na to sa kalibutan. Pero naa pa day greater nga work, greater nga responsibility ang i-assign ni Lord sa atua. Tagaan ta og responsibility sa ato gibutang dis abaga o palabay sa abaga ang iya sa nina. It means another responsibility. Ikaw ang mo puli nako kung mawala nako. Okay. So, let's proceed to the next verse. So Elisha returned to his oxen and slaughtered them kani. And mo ba na to nga story? Nga gipang ihaw ni Elisha ang iyang mga baka. Kay aron wala na siya una kung naon nga kumusunod siya sa Ginoo, mga lagad siya sa Ginoo, di siya nga, kinsa ba kinagtuguhay ato, kinsa ba'y nagpainom ato, kinsa ba'y nagbantay ato. Wala na siya wala ko naon. Kaya matod pa sa pulong sa Ginoo mo, na gusto ni Lord. Pabalik ni Elisha, giadto siya sa mga baka, gipang ihaw niya, he used the wood from the plow to build a fire to roast their flesh. Pati ang mga katong gigamit sa pagdaro. Mo'y gisugnod para lutuon kong mga baka. Aron wala siya nga, basi gawaton tong akong mga daro nga, gawaton tong akong mga gamit. Iyan nagikuan nga, wala na yun. Wala na iyang lingion, wala na iyang kunakunaon. Makasunod siya sa
Ginoo. Because sa pagsunod si Ginoo kinahanglan focus atong una-una. Tato di na pwede nga mulingi-lingi pa ta mo left and right ag lingi. Sa to focus ta. Look straight. Look forward and look straight forward. He passed around the meat to the townspeople and they all ate. Giihaw man to yung mga baka. Gipakaon nis mga tao. So ato makita po nga di siya dalo. Wala din di pamaligya niya kay aron nga naapa siya ibabalong na kwarta inig mag-ministry na siya. Nakita na to nga na-adjoy mga tao nga kining di hangul. Share sa blessing. Praise God. Ito, he passed around the meat to the townspeople and they ate. They all ate. Then he went with Elijah as his assistant. Nag-uban na din siya ni Elijah, ingon nga, bata-bata or body-body niya. Ready siya nga, mo sunod sa giplano sa Ginoo sa kinabuhi. Without alanganin, without nga pagduha, without kanang questions. Automatic siya ni sunod ni Lord. Si Lord gusto siya immediate response, not delayed response. Nadugdung ko sa mga videos ni Darman, kakita man ng Darman nga mga videos nga, kasagara sa Darman videos, mga negative o positive, na mga story give, na ay mga lessons learned na to. Natay mga ma-learn nga lessons. Part ato sa mga videos in siya, don't you know that partial obedience is still disobedience? Ang partial sa na wala ni mo fully obey ang sugo is still disobedience. Supak yapon. Kaya ma-consider nga obedience ka nang natuman jud nimo ang tanan nga gisugo. Instructions. So again, partial obedience and delayed obedience, still disobedience. Partial, wala na magituman tanan. 10 ka instructions, 9 rin magituman na isa. Dili pa gyapon siya. Kung dili pa makonsider nga obedience, kana ba isa? Unya kung gituman to niyang 10 ka, another case pod, gituman niya ang 10 ka instructions, pero gusto niya ipaigwab diretso niya, 1 hour pa niya gibuhat or 1 day pa niya gibuhat after, still disobedience. Again, partial obedience and delayed obedience is still considered as disobedience. That is why si Elisha ni automatic siya follow pero nalanghid sa siya. O kabaluman si Lord nga ingana siya ka immediate response sa call ni Lord gitugutan. Ni ato to gipakaon niya ang karne sa iyang mga hayop. Ang katong mga kahoy mo'y gisugdon. Aron wala na jud. Ni the good thing is wala ka reklamo iyang parents nga no? Ikaw rin bagay sa lugar doon naman ka, ikaw rin sibuutan. Wagid ka rin Hello? Ikaw rin yung maayo kaayo anak nga biyaan ni ron. Because kung ang Ginoo mooy magsugo, wala tayong mahimo. Kung ang Ginoo mooy mamuhat, di ta ka bali-ban. Okay. So, muna giingon sa pulong si Ginoo na himo dayon siyang assistant ni Elijah. Hangtod nga nawala si Elijah, nahimo siya successor. Pero miro assistant lang, badi-badi. Naamang ko'y uban diretso gani mo tungtong bitaw diretso, buko-buko, dili pa mag badi-badi. So, kabalo si Lord sa atong mga karakter, kabalo si Lord sa atong inaiya, kabalo si Lord sa atong mga response. Again, among all the flowers, one nga flower or isa sa tanang daghang mga magdadaro, isa sa magdadaro si Elisha is nakadawat og tawag sa Ginoo to become a prophet one day. Premier assistant pa siya.
Okay. So, ingana ano? Now, 2 Kings chapter 6 verse 18. 2 Kings chapter 6 verse 18. This is another good story that we need to know. Okay. 2 Kings chapter 6. Ano nga story? Magsugod ka sa verse 8. Ano nga story is na ay gubat na ay gera. Sama sa gera sa Israel o sa mga kining mga Palestinians. Chapter 6 verse 8. As the Aramean army advanced toward him kang Elisha. Balik sa ta. Kapuyan na magtalikod ba? May tutong dito na paano ng connector. Okay, when the king of Aram was at war with Israel, sa diyang ang hari sa Aram or Syria nakig-away sa Israel, he would confer with his officers and say, "We will mobilize our forces at such a place." So, ingon kuno ang kining hari sa Aram nga sa mga opisyalis nga atong immobilize ang atong grupo atod pa o anang dapita kay prepare gyud ako galingon para makig-away makigera. Next verse. But immediately Elisha, the man of God, apan diha pagkabalo ni Elisha nga kanang alagad sa would warn the king of Israel nga mag-warning sa king of Israel ilang kontra ang taga-Araman, do not go near that place. Ingon si Elisha sa hari, ayaw mong doon atong dapita ha, kana dapita. For the Arameans are planning to mobilize their troops there. Na ay plano ang yawa nga dautan, pero ang Ginoo nagpadayag po sa alagad niya nga ipadayag po sa hari nga dili mo mag-take adto dito kay na ay plano ang mga kontra. So kung si pasabot na niya para makimong successful ang usa ka nasod, ang usa ka lugar, kinahanglan ang alagad si Ginoo, alagad si Ginoo o ang hari or mayor, presidente, unsa pa na diha nga posisyon sa gobyerno na ay relationship. Kay aron updated sila sa mensahe sa Ginoo, maka-back up o na ay relationship, as in relationship. Ang alagad ra sa Ginoo nakaila sa alagad sa katilingban, either mayor, president. But ang mayor, president or kapitan wala ka ilas alagad si Ginoo. So dili enough. Kinahanglan na ay collaboration, na ay cooperation, ug na ay relationship, na ay relation. Dili lang yung nga ang alagad sila naila. Nag-inilanay ang alagad si Ginoo, alagad sa katilingban, alagad sa gobyerno. So let's move to the next verse. So the king of Israel would send word to the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he would be on the alert there. So muuto nga ang hari sa Israel o si Elisha nag-communicate. Nagpaabot ang hari sa Israel unsay mensahe. Moingon nang alagad nga ayog adto nadapita di pud. Sumuto nga ang kontra di gid sila mag-succeed. Kaya we have to be updated sa message ni Lord para ang plano sa kaaway dili magbalampuson. If they have planned, we have to plan also. Okay. Now let's move on to the next verse. The king of Aram became very upset over this. Wala man sila nagbalampuson silang plano, pati ng sukua. Ganun na ingani man eh. He called his officers together and demanded, which of you is the traitor? Insan ay sa isa, ali sa mudiri, sa imang opisyalis. Kinsa may nagluib. Ganun ingana, nakabaluman ang atong kontra nga ingana. Wala sila kabalo nga ang Ginoo nagpadayag sa alagad sino, unang na-update sila. O ang kontra nag-asong ilong sa kapungot. Nanumangil siya nga naay traitor, na ay niluib nila. Okay. Who has been informing the king of Israel of my plans? Kinsa man nagsulti sa hari sa Israel sa akong plano.
Suko siya. Kaya wala nag-succeed. So ang kaaway masuko kung dili siya magmanampuson. Pero ang Ginoo dili po siya mutugot nga ang yawa mo ay magmalampuson batok sa iyang katawhan. And that is why we should be updated of the message of God from His servants. During the day nga, na ay mga panagtigong, na ay mga mensahe si Lord, kaya nga naman, na siya ipadangat para ma-aware ta, para ma-strengthen ta, para maligpon ta, para dili ta mapildi sa kaaway. Because what can strengthen our spiritual aspect is the Word of God and the power of the presence of the Lord. Okay, next move to the next verse. It's not us ingon to mga opisyalis na siya, "Uy, wala, dili taon kami, o mahal nga hari." One of the officers replied siya, "Dili, wala sa amo, mahal nga hari." Elisha the prophet Israel tells the king of Israel, "Even the words you speak in the privacy of your bedroom da." Nakabalos sila unsay sikreto isang, "Dili kami wala sa amua ang nagluid nimo." Si Elisha nakabalot o nagsulti sa hari. Kay bisan ang imong gisulti sa imong room na daw ani Elisha, because God is powerful. His spirit is powerful. He knows what's going on. Natingala sila. Natingala o nasuko sila. Next verse. Go and find out where he is. So kung hari, isa sige. Pangitaas Elisha. The king commanded, "So I can send troops to seize him." Sige, pangitaas siya kay aron makapadala ko og mga armado atud pa aron madakpan siya. And the report came back, Elisha is at Dothan. Og ang report nabaw-an nga nasa Dothan si Elisha matud pa sa pulong sa Ginoo. Now let's move on to the next verse. So one night, the king of Aram sent a great army with many chariots and horses to surround the city. Naniguro, tama kuno si Elisha sa Dothan, ang army o ang hari sa Aram or Syria, nagpadala og daghan kayong army sa usa ka gabi kay pangitaon lagi og dakpon si Elisha. Now take note, isa ka alagad, perting daghana ang ipadala sa hari. What does it mean? Murag ingani, ang yawa mupadalang daghang demons. Hello? Ang yawa mupadalang iyang demons to find the person nga ilang di kalagutan kay ilang birahan ilang panimaslan. Next, sa to surround the city para libutan ang syudad aron di na gid kasi Elisha. Next verse. When the servant of the man of God got up early the next morning and went outside. Pan ang alagad sa Diyos po yung bali-bali, matud pa ni sayog bangon sa sunod buntag o migawas siya. There were troops, horses and chariots everywhere. Nakita nalala, pagbangon sa buntag. Kaya gabi man to nagpadala. Pagkabuntag, nakita man sa alagad ni Elisha. Naperti namang dagang kabayo, daghan kay mga karwahin. Isang asa palibutan na sila. "Oh sir, what will we do now?" The young man cried to Elisha. Hadlok na siya, balibadin Elisha. Siya wala, patay na ta. Gipalibutan na ta, di na kita ka. Sibat ani. Hilak siya, "Sir, wa na. Impas ta ani. Gipalibutan na ta, gabi ipas na nagpalibot." Garos adaw ko nung grabing atak sa kaaway. Inig gabi. Samtang gapahulay ang mga side sa Ginoo, ang side sa yawa, nagtrabaho ng lihok pod. Sakto dili. That is why ngon si Lord, pray without ceasing. Pray for protection against evil people and evil spirit. Because maud yun ay plano sa kaaway to steal, to kill, and to destroy us. But as we pray before God, they will not succeed.
See to it that our relationship with God is okay and alright at all times so that the enemy could not succeed sa ilang wicked plans against us. Tingnan na, rapod na. Next verse. Okay, next verse. Don't be afraid. Kalma kay Elisha. Hilak na yan. Body-body siya. Sir, napatay na. Taani. Ipalibot na nata. Ingon si Elisha. Ayaw kahadlok. For there are more on our side than on theirs. Isa ayaw kahadlok. Kay daghan ang atong kauban kaysa nila. Pero ingon ba yan ganina? Perting daghan ang army. Nagpalibot sa syudad sa Atupa. Di lang to gatusan. Syudad pa yung gipalibutan. Libuan gito siya. Gi-comfort ni Elisha ang iyang body-body. Siya ayaw kahadlok. Kung daghan sila, mas daghan ang aking kauban. That's powerful word. Pero, powerful word nga gawas alagad, babas alagad sa Ginoo. But that word can be unbelievable to those whose faith is not that big and strong. Powerful itong word, gibuhian sa alagad sa Ginoo. Pero, kung kulang kag pagtuog pagsalig, unbelievable to siya nga word. So let's move on to the next verse. Then Elisha prayed, O Lord, open his eyes and let him see. Okay, now this verse, punong sa taliha. So during ani nga time, gipakita ni Lord kang Elisha ang talagsaong pananawon nga dili basta-basta makita sa kadaghanan. Katong pag-ingon ni Elisha sa iyang balibhadi nga, kung daghan ang mga sundalo sa kontra, mas daghan ang atong kauban. Gipakita sa Dios ang pananawon, the heavenly host, ang langit ng panon nga naapo nag-uban nila ni Elisha. Si Elisha kay nakakita ato, busa aron murag maundang ang kabalaka, kahadlok katalaw sa iyang balibadi. Nagampo si Elisha, Lord, abrihi ang iyang mga mata. Siya, Lord, open his eyes and let him see. Abrihi iyang mga mata o patanawa siya sa imong gipakita nako. Nay mga panahon nga ang Dios maghatag og talagsaong pananawon kay bulugang pananawon para maghatag kasiguruhan nga awa kay angay kabalakan kay naay nag-uban nimo nga gipadala gikas Ginoo. Amen. That is why we have to always walk with God, because along the way nga naay plano ang kontra, dili ta alanganin kay si Lord naay buhaton. We should keep on believing our God, not doing anything wrong, not saying anything bad, because if that's what we do, naatay kasiguruan nga ang Diyos gayud magauban nato. So the Lord opened the young man's eyes, and when he looked up, he saw that the hillside around Elisha was filled with horses and chariots of fire. Kuyaw ang pag-ampo sa alagad sa Ginoo nga diin nag-maintain ana nga relationship. Wala ni simang, wala ni palayo sa Ginoo. Kanunay naka-in-touch sa Ginoo, naka-attach siya sa Ginoo. O nakanunay po niya na-feel ang touch ni Lord, the comforting touch of the Lord. That nothing to worry about. I am with you. Assurance, kasiguruan, ngayon kabalakaan niya. Na, ko'y gipadala as my representative that I am with you. So, nag-ampo mas Elisha nga abrihan ang mata sa ayang badi-badi o makita niya ang dapat niya makita.
o gitubag dayon si Ginoo ang prayer ni Elisha. Giabrihan ang iyang spiritual eyes. Na may physical eyes. Giabrihan ang spiritual eyes. Pag abri sa spiritual eyes, nakita niya ang mga spiritual beings na gipadala ni Lord nga naghatag og kasiguruan ni Elisha nga ayaw ka balaki, ayaw ka balaka. Kay kung daghan sila, daghan ang uban nato nga iyas Ginoo. Wala sometimes ato dili kay sometimes termig dapat nato ibutan sa tong hunahuna na ang Dios uban nato. Adlaw man o gabi sa dapit nga makuyaw, grabe gid ang Ginoo nagauban. We have to conquer ourselves, our fear, our doubt, our negative nga feelings and thinking. Sumatod pa, pag-abri sa Ginoo sa mga sa espirituhanong mata sa iyang badi-badi, nakita niya ang mga bungtod, ang hillside nga nagpalibot ni Elisha. Matod pa, napuno sa mga kabayo ug karwahe nga nagkalayo. Ang mga kontra, wala kang kitaan ang nakitaan ni Duhara, nakitaan ni nga tao. Si Elisha ra og ang iyang badi-badi. Na yung mga panahon nga ingana ang atong sitwasyon. Na anay plano ang kaaway, gipalibutan na ta sa kaaway. But because of the grace and mercy of the Lord, He did not allow the enemy to win over us because God loves us so much. That is why sa to, be sure that God is with you wherever you go. Siguro ang iubanan kas Ginoo bisag asa ka paingon para sure ang kadaugan, sure ang kalampusan. O dili sure ang kadaugas kaaway. Sure gid silang pildido. Okay. So, let's move on to the next verse. Next verse. Next verse. And as the Aramean army advanced toward him, Elisha prayed. Suga, forward na. Gapaingon na ang mga Aramean army kang Elisha. Nagampo dayon si Elisha sa Ginoo. Paingon na ang mga kabakita man nila ang mga kontra. Pero ang mga kontra wala kita sa mga karwahe o kabayo nga nagkalayo. Matod pa nga napalibot ni Elisha. Asa kuno? Nagpalibot ni Elisha. Kasi Elisha dami ng tuyo. Ingon ang prayer ni Elisha, "Oh Lord, please make them blind." So the Lord struck them with blindness as Elisha had asked. Muna isa po na akong igamit. Na Lord, ikaw magapaamang pabuta, pabungol, pa-powerless sa kaaway. That's effective. Before tamo adto sa gubat, naanatay declaration ana. And our declaration as to our relationship with the Lord is right. It can make validity. Maghatag og validity. Muna gusto ni Lord na kanon everyday ta mga maglakaw ta nga matarong, maglakaw ta nga magtinarong, because everyday nga ay mga demon spirit naka deploy pod kay gisugo pod sa yawa. Sila kita nato, kita dita kita nila. For as long as we have faith, we prayed for protection, guidance, and everything that we need to have every day, they could not able to succeed. Di sila magmalampuson. That is why, ayaw pag tinapulag ampo sa unsay gikinahanglan nato sa matag usaw sa atong pamilya, sa atong isig katao, because that is a great help for every one of us. Sa prayer, gamay ra ito ma-render. Pero pag bilar-bilar, so walay pulos na kabilaran. Pila ka hours atong ma-render, atong mahatag. Okay. So, nag-ampo si Elisha sa mga Aramean nga armies or soldiers, nga butai sila, Lord, o human,
Gigrant ni Lord ang request ni Elisha. Gibutaan dayon ni Lord ang mga armies matud pa. Let's move on to the next verse. Then Elisha went out and told them, "You have come the wrong way." Iduol na sila. Ang mga army. Gibutaan sa Dios nga dili nila mailhan si Elisha. Di na makita si Elisha. Pagduol na sa mga army, ni Elisha, ingon pa si Elisha, "Nasayo manus inyong giagian." Siya, nasayo po siya gabi. This isn't the right city. Sa dili man ni maong sudara inyong gianian. Follow me and I will take you to the man you are looking for. Siya, sundan lang ko kay ihatod ta mo sa taong inyong gipangita. Siya pasabot ano yung bersikulo ha? Diba? Si Elisha man ilang gipangita. Ingon si Lord, butai sila Lord, di ko nila makitaan. Isa sa kailan ako nakagamit ani nga insidente nga ni nga pangitabo. Dito sa Manila, yan people ng eskwela dito. Mga 90s pa to. Nanawag siya sa telephone booth pa man to sa una. Pagpanawag niya, nakabantay man siya nga naay mga laki nga murag naidaw tang tuyo sa iya. Hadlok siya. Nag-declare din siya, "Lord, tabuni ko. Kadili ko nila makita." So, di kasi putog sila permente sa telephone booth. So, nilakaw din siya. Pero nakadeclare na siya prayer, natabuni ko. So, nakasibat din siya wa nakita. That is why we need to know the scripture so that when time needs, when we are in trouble, we can claim such verse and we can experience unsa gid katinuod ng bersikulo ha. Amen. Dakan kita na bright kita sa uban ng mga aspeto, but wala tayo kamalay-malay sa Biblia. Nga mura ba na basihan ng kadlukas gawa ko na to i-claim. Dili ba na to maklaim ang mga dili na to maklaim ani nga sitwasyon sa spiritual battle, spiritual aspect. Ang ato natun-an sa atong pag-eskwela sa college. Kaya nato gito para na nas panginabuhi nato sa atong physical, pero sa atong spiritual, it has no help. The tool for our spiritual aspect is the Word of God and the power of God, the presence of the Lord. So, ingon pa si Elisha, dili ni mo ang dapita, ali sundan lang ko. Kay tutulan ta mo sa tao nga inyong gipangita. Silang tanan. So muna nga, it takes faith to let the words become valid before God. Become honor before God. Una igsuon, na yung mga milagro itong masinati, pero mo lagi, ipaagi pa tag sitwasyon nga murag kuyaw. Para sila'y makuyawan, dili kita makuyawan. Next verse. As soon as they had entered Samaria, Elisha prayed, "O Lord, now open their eyes and let them see." Pag-abot sa Samaria, isundan-sundan na si Elisha. Silang tanan, pila to kalibo. Murag si Elisha ilang leader na noon. Pag-abot ito sa Samaria, nag-ampo si Elisha, "Lord, abrihin na ilang mga mata." And so the Lord opened their eyes and they discovered that they were in the middle of Samaria. O sa lang istorya, sila na po'y namino. Sila na po'y nasalaan. Hello? Nasalaan sila. Tingala sila laka. Naana sila sa tunga-tunga sa Samaria. Let's move on to the next verse. When the king of Israel saw them, he shouted to Elisha, "My father, should I kill them? Should I kill them?" So sa diyon ang hari sa Israel, nakabalo nga nasa Samaria, nas teritoryo na sa Israel. Ingon ang hari. Kagila siya, "My father, o amahan, ako amahan. Ako ba silang patyon? Ako ba silang patyon?" Kaya chance naman. So to, nangonsulta ang hari sa alagad sa propeta. Because sa gobyerno, dakong authority ang alagad, hari, sana, kings, o princess,
sana president, mayor, sa mga kapitan. But in the spiritual aspect, dako po ang mga alagad sa Ginoo. Hello? So let's, ingon ang hari. Ba't din ba nako ni sila, Amahan Elisha, Father Elisha, next verse. Of course not, Elisha replies, ayaw in taong pod. Sa ayaw pod ng patya. Do we kill prisoners of war? Is ako bang patyon ang mga piniriso sa gubat? Naana man sila sa territory nila. So, murag na piniriso na sila, naana sila ganina, si Elisha ilang gilukungan, gialirungan, gipataliwanan. Naniguro sila. But because of the prayers, unsa pasabot ana di ay? Prayer is really a powerful weapon at all times. Kung wala nag-pray si Elisha ato, dili may tabo ang mga milagro nga atong na basa. We must pray. We must pray the right kind of prayer as needed, by the way. Amen. Everybody can pray. But are we praying the right kind of prayer in our needs? In our actual needs? So na ay mga declaration ato sa itong prayer means asking. Pangayuan sa Ginoo sa imong gusto nga buhaton sa Ginoo in favor for you ug kalautan sa kontra. And then ingon si Elisha, ayo patyaman ngari. Si Elisha nagsugod sa hari, give them food and drink and send them home again to their master. And siya, ayo patya. Pakana, og matud pa, paimna, og human og pakaog painom, ipauli sila sa ilang, ipa-report sila sa ilang agalon. So na yung mga panahon, in the spiritual aspect, nga nagpakauntag kontra. May tawag overcome evil with good. Dag-a ang dautan sa maayo. Kung dautan sila, pwede ito pumatyon nila. So, they are prisoners of war. Mga pininiso sa gubat, sa gira. Naana sa atong territory, ato na sila control. Pero di na to sila patyon. Next verse. So the king made a great feast for them and then sent them home to their master. Yung may sugo sa alagad sino propeta. Ang hari naghinog dakong kumbira. Na thousands ba ato sila? Di dakong gasto. Di man to isa ka gatos ra kasundalo. Thousands ba ato sila? So dakong gasto. Nagkumbira sila. Ipakaon, ipainom. Pumatod pa, pag umagpakaog painom, di pa uli. After that, the Aramean raiders stayed away from the land of Israel. Tungod ato nga mensahe, nahadlok ang mga kontra. Isa di, naginta mo, basta-basta sulong anang nasura. Kay murag delikado kita. Kuyaw gid ang ilang Ginoo, kuyaw gid ang ilang alaga didto, makabalo gid sa atong mga plano. Kinahanglan ang yawa o ang demons may mahadlok na to because of God. Because the message, we are updated of the message of God. So one of the servants of the prophets, katurang badi-badi ni Elisha, nakakita o pananawon nga nakita sa iyang labaw. Hello. Na yung mga panahon, igsuhon nga, na yung mga pangitabo, nga makalilisang, pero muod ay na, nga pangitabuan, nga madayag ang gahom sa Ginoo, na tinuod kit siya milagroso. Tagaan ta ni Lord o sirkumstansya, sitwasyon nga murag, bugat man sakit man Lord, pero, kung mainampuon ta, malagpasan natin. Kung manawag ta Ginoo, malampasan natin. Ano na gid? Pero Elisha nagpray. Ang iyang mga prayers, gitubag or gibalibaran? Gitubag.
Nga dili ta magkinapulag ang po. Every week, gas, render tag prayer. Kawas ato midweek nga prayer. Kawas unya na kung kadlawon kay last day man karon sa June, first day man sa July ugma mag-pray na pud ni kay amo ng commitment. The last day of the month and the first day of the month mag-abot na nagkuan mis Ginoo nagtigumi para sa lutos Ginoo, sacrificing our time to pray as needed according to the leading of the Holy Spirit. Because blessed are those who sacrifice. They will receive praise from the Lord. The joy, the peace is part of the reward of the Lord. Hallelujah. Let's move on to the next verse. Sometime later, however, Kimbel, okay, dito na tataman. So, sukad ato, nahadlok na gud ang mga kontra, ang mga Aramean, ng mga katawhan sa Israel. So muna nga, we have to believe what the servants of God commanded or instructed para walay kapilihan mahitabo, walay kagubot mahitabo, walay kasamok mahitabo, walay kaguliyang mahitabo. Hallelujah, Jesus, praise be to His name. Okay. Let's proceed to Hosea chapter 1. Another story, one of the many prophets na pwede karili karon. Hosea chapter 1. Hosea chapter 1, okay, verse 1 to 2. The Lord gave this message to Hosea, son of Beeri, during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah, and Jeroboam, son of Joash, was king of Israel. So, naghatag ang Ginoo binsay kang Hosea. Hosea means salvation, kaluwasan. Nagpadala si Lord og minsay kang Hosea, nga meaning sa iya nga lang salvation or kaluwasan. Gisaysay diri kinsay kaliwat, asagi ka ng kaliwat ni Hosea. Si Hosea, anak ni Beeri. Panahon sa katuigan nga si Hosea, si Jotham, si Ahaz, si Kaya, mo'y mga hari sa Judah, o si Jeroboam, anak ni Joash, was king of Israel. Next verse 2. When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, sa di ang Ginoo nagsugod o istorya para sa Israel, pinaagi kang Hosea. He said to him, ingon si Lord kang Hosea, go and marry a prostitute, so that some of her children will be conceived in prostitution. So among all the prophets, many prophets in the Old Testament, na major prophets o na minor prophets. Among all the prophets in the Old Testament, si Hosea ray gipaasawa ni Lord og prostitute kay naay mensahe. So, unsa may pasabutan na murag issue iyang kinabuhi sa iyang partner. Murag ingan ba? Alagad si Ginoo, kay siya napili ngano kana pa jud klaseng babae kay naaday mensahe. Si Lord gyud nagsugo. Pero sa mga tao nga wa kabaloon sa hinungdan nganong ingana, ay dako jud kay na nga issue. Sab na alagara. Wa gid siya nakitaglain. Sa tanang babae ka na siya nakita. It's a big issue. Pero wala sa kabalo. Nga naay, mensahe si Lord. Siya, Hosea, lakaw. O pagpangasawag, babae nga, bigaon, or namaligid dungo. Aron, ang iyong mga anak, matud pa, mahimong anak sa iyang pagkabigaon. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. Naghatag ang Ginoo illustration, pinaagi aning sitwasyon. Nga, kung ang tao kuno magsimbang Diyos, that is a spiritual prostitution. Bisag kinsa na lang nga Diyos ang imong simba-simba. Imong gigugma. Diba?
o imong giduulan. So pwedeng salata og spiritual prostitution. We worship gods rather than the living God. We give time to gods rather than giving time to the living God. So ito, kini nga pamaagi, mag-ilustrar ka na, may tungod sa gibuhat sa Israel, nga nakid, hilawas, o matod pa, ni panig. Ha? Nakibatok sa Ginoo o matod pa nagsimba na sila sa Diyos. That is called spiritual prostitution. Next verse. So siya married Gomer. So wala nahimo si Hosea. Nakigminyo siya ni Gomer. And Gomer means completion. Completion. Pagkumplito sa plano sa Lord, sa illustration about the message na ingana ang hitabo. So, si Hosea kuno nakigminyo ni Gomer nga anak siya ni Diblim, and she became pregnant and gave Hosea a son. Hantod nga na kaanak sila unya ginganlan og next verse na yun, next verse. And the Lord said, "Name the child Jezreel, for I am about to punish King Jehu's dynasty to avenge the murders he committed at Jezreel." Pati sa ngalan, si Lord ang nagpaluyoon sa ingalan. Di ta kabut-buot. Kita man din, grabe din kabut-buot. Kombinasyon ni tatay, nanay, lulog, lula, kombinasyon ni papa. Ito yung joke na istorya. Ang ngalan sa bata kay si cellphone. Nga naman. Oh, Cecilia man iyang mama, Celia. Oh, Celia. Yang papa, si Ponso man. Di cellphone. Gikuhan. Oh, diba? Unya, ang isa pod kapikas, kay Nini man, di muna, ito, cellphone, ang Nini, combination. Hallelujah. Praise God. Ang isa din kuno ka anak, lubat. Kay si Lorimer, ang isa, unya si Bathsheba. Di lubat. Abi na si Juliet. Hallelujah. Hallelujah. Ayan na. Naay mensahe. Si Lord ang naghatag og ngalan kay naay mensahe. Lubat, Lorimel, og si Bathsheba. Dili si Lojit. So, matod pa, ang ingalan ng bataa si Jezreel. Kay ako magsilot sa haring Jehu sa iyang dynasty or sa iyang pamunuan aron panimalos sa pagpatay niya nga gibuhat niya dito sa Jezreel. In fact, I will bring an end to Israel's independence aron nga ako nang putlon ang pag-independent sa Israel. Gusto ni Lord nga mag-dependent niya. Dili mag-independent. Dependent niya kay ano man, kung mag-independent ka, magbarog ka sa itong kagalingon, di na to kaya. Kay gamanan ang kaaway kaysa nato. Ang makahatag na itong kadaugan batos kaaway because of God, not because of us. So among the many prophets, si Hosea Rajoy ang iyong asawa. Pangit yung kay record, kay naaday mensahe sila. Jezreel means, Jezreel means is kanang banish siya kay unsa inang gipugas God sows God plans. Unsa gipugas mo itanong sa Ginoo. So next verse 5. I will break its military power in the Jezreel body. Putlon sa Ginoo
Kung kagon sa Ginoo ang military power atud pa sa Jezreel Valley. Mo to meaning sa anak nila nga unang anak ni Gomer o ni Hosea. I-break niya. Let's move on to the next verse. Soon Gomer became pregnant again and gave birth to a daughter. Hantod, na anak po, napuros na po si Gomer. Kunya, babae na ang anak. Ang ingon na po si Lord, and the Lord said to siya, name your daughter Lo-ruhamah, not love. Si Lord na po nagbuot, siya nga, ngalan si mong anak, di ko magbuot-buot, ako na magbuot. Ang ngalan si mong anak, Lo-ruhamah. It means, not love. For I will no longer show love to the people of Israel or forgive them. Kana, na mensahe. Ang ngalan sa bata, na mensahe para sa message para sa katibukan sa Israel. Lo-ruhamah means not love. Wala na kagigugma, wala na ko'y gugma nimo. So ang pati ang gugmas Ginoo mawala di ay. Wala ba ang gugma? Mawala. Ang gugma murapod o panguhupas. Pero pwede rang mubalik. Kanang pan nga nahupas imuon pay or unsa pa? Oh, imong pay mapuslan pa. Diba? So sa to, ang ngalan si mong anak, Gomer, o Hosea, is si Lo-ruhamah. It means not love. Wala na nako gigugma. Atod pa, dili nako magpakita gugma sa katawan sa Israel o di na po magpasaylo. Di ba kung wala kay gugma, di po ka magpasaylo. Kung wala gugma, di na po ka magpasaylo. Nauban po, pasaylo ta nga nakakay, naluoy ko nimo po na dyan gugma. Ayan na, di ba? It's a case-to-case basis. Next verse. But I will show love to the people of Judah. Sa Israel, sabihin na po. Pero sa people sa Judah, ako ipakita sa kong gugma. So katong nagwala na po ng gugmas Ginoo kay ang gugmas nila dito nos Diyos. So pag igugmag Diyos, makawala sa gugma ni Lord sa atoa. I will free them from their enemies, not with weapons and armies or horses and charioteers, but by my power as the Lord their God. Ang Judah, naipabor. Wala man ako sa kalaguti, wala man sila atraso nako. Ako sila tagagagawas, nagikan sila magkontra, matod pa. Dili pinaagi sa iyang weapons, silang mga hinagiban, silang mga sundalo. But because by my power, as the Lord says. Anong kadaugan lang ka lang po sa naaragin si Ginoo? Ayaw gid nga maniguro kag eskwela gipabayaan nimo imong pangalagad si Ginoo. Sayop jud na ha, klarohon jud nato na, prangka-prangka ta. Maniguro kag eskwela pasagdaan nimo ang sa Ginoo, di kita magbanang puso. Maniguro ta sa isa ka area ang atong spiritual aspect kanimo. Remember, greater ang atong spiritual aspect kaysa atong physical, sa atong education, sa unsa pa sa atong work. Kinanglan kabaluta ma-priority. Ma-prioritize nato ang insakto nga priority. Dili kita umabutang sa minority. Dito kita sa priority. List ni Lord, priority po atong favor from the Lord. Inga na. So, na-eskwila ko, grabe ko. Ko, Lord, tabangin lang dyan ko. Tabangan na dyan ko. Human na dyan ko, eskwila yung taon po. Next verse. After Gomer had win Lo-ruhamah, human nalutas na si Lo-ruhamah means not love. She again became pregnant and gave birth to a second son. Kay, primero anak laki, ikababae. Ika-second son, ikatulon lang anak. Next verse. And the Lord said, name him Lo-ammi, not my people. Sakit kayo, siya. Ang ngalan ay namang ikadong anak na laki. Pero ikatulon ang anak na latunan, kay ikadua bae man. Sa ay nga lang yung mga anak ng kaduhang lalaki. Lo-ammi, it means not my people, di na akong anak. For Israel is not my people and I am not their God. Dideny na ni Lord sila. Na mga ngala nato, dili na siya nagkamali. It's not a mistake.
it is God behind it. Negative man o positive kay na message ano. So one of the many prophets, isa lagid nga propeta nakaasawa og prostitute or bigaon. Si Hosea na jud. Giagwanta niya mga issue. Magani ba? Hosea, mo jud ka kita tarong babae nga kana ba jud na? May gani wa ka nasira ana or Hosea. Anak ito kulang na lang inganaon. Oh. Pero wala sila kabalungan na adi ay mensahe. O sa kwa. Tama ko sa loob ko niya. Huwag maamo mo yung sponsor sa flag racing. Dapat kami, namin mga presentation. Ano to, mga sabot na. Ang mga laki, manganta. Babae, manayaw. Kabalo mo ko sila mga songs, dili mo ko. Di, so, nga naman pastoray ko nga. Dili mo ko kanta o sayo pa sa dili Christian song. Naman akong kabinan, isama o ana sila kasabot. Kaya nga naman, mo apel ko niya, na anak ko kabinan sa Ginoo, mag-struggle, kung ko nag-honest na siya ko inunila. Hello? Ay pwede magkamo, excuse imong kagalingan, tell the truth, and they will understand. Mas kasabot din siya. Isut man kayo nga, for the sake of, naman kayo right, nga mo tell sa imong, kung ano ingana. Gusto po kayo, magpa-in-in ko dito, aron lang na please, ako sila niya, nag-struggle din ko in the spirit. I'm just telling you promptly, nga ingana, itapo. Sino po sa, ikaw ba, di ko ma-approve kanta, di ko ma-approve sa'yo, ano man shoot. Di ko ingana, di ko, kasabot sila. To one of the many, ni barog ba ka? Sa imong covenant with the Lord. Sa imong pakigsaad sa Ginoo. Dapat na atay mga saad ka sa covenant with the Lord, commitment with the Lord. Kasabutan with the Lord. Huwag ka na kasabutan, dili na to na supakon. Kaya kung supakon na to na mag-struggle ta. Every time we disobey, there is a struggle inside. But every time we obey, there is peace, there is joy, there is something good within us and in our mind. Oh, blessed be the name of the Lord. Let us pray for His word. Thank you so much, Lord, sa imong kaayo kong magrasya. Salamat sa imong pulong nga naghatag ka namo, O Diyos, of reminder, pagpahinumdong, kadili kami angay mahadlok kung na ay mga kaaway nagpalibot namo. As long as we are on your side and you are in our side, we have the victory. Ikaw gayud Lord mabuhat nga dili kami mapindig, maulipon sa kamot sa kaaway, kundi sila mo hadlok namo tungod nimo Ginoo. Help us always to pray at all times. Help us to pray the right kind of prayer as needed, Lord, so that we can be able, O Lord, to see miracles. We can be able to see, O Lord God, that you are doing amazing things through our prayers, O Lord. Katinuod ka nitubag sa mga pag-ampo. We have to be upgraded in our prayer. Hallelujah. Nga among pray, O God, at all times, O Lord. Salamat sa inyong pulong, sa inyong ikaw sa mamiling at tugo, and continue to bless us with your presence, with your understanding, and with your spirit, O Lord God. In the mighty name of Jesus we pray, and everyone will say, Amen.